Tahimik na napamura uli si Maureen. Inip na siya, na kung maaari lang ay siya na mismo ang magpaandar sa bus. Gusto na niyang makarating sa pupuntahan at nang makaharap na ang taong kailangan niya. Sa paulit-ulit na pagre-rehearse niya ng dialogue, mas lalo siyang nalilito. At mas lalong nade-depress. Makulimlim ang kalangitan tulad ng buhay niya ngayon, pero heto at nakasuot pa siya ng shades. Hindi niya suot iyon bilang panangga ng araw kundi para itago ang namamaga niyang mga mata. She'd been crying the whole night. No, she'd been crying since yesterday morning since she talked with her mom. Nakita niya ang biglang pagbuhos ng ulan sa labas ng bus. Inisip niya kung minamalas ba siya at may bagyo pa. Hindi kasi siya updated sa mga balita dahil sa personal na mga bagay na mas pinagtutuunan niya ng pansin. Umisod siya sa upuan nang maramdamang may tumayo sa kanyang tabi, intending to sit beside her. The bus was already cramped, bakit ba hindi na lang iyon paandarin ng driver? Hindi kaagad umupo ang taong tumabi sa kanya kaya napilitan siyang tumingala. The big man made the bus look smaller. Malaki ang pangangatawan nito at nakasuot pa ng makapal na jacket. Hindi ito tulad niya na nangangatog na ang mga tuhod sa lamig. Nagdala nga siya ng jacket pero napakanipis naman yun. Hello, may nakapagsabi ba sa kanya na aakyat siya ng Baguio ngayon? Abay na paghandaan niya sana ang mga gamit na dadalhin kung nagkaganoon. Pero hindi mula sa bahay niya sa Quezon City, nagtungo siya sa Batangas para kausapin ang mama niya. Matapos ang life-shattering revelation nito, nagpasya siyang kaagad na bumiyahe patungong Baguio. Hindi siya nag-abalang pumasok para personal na magpaalam sa kanyang supervisor sa pinagtatrabahuhan niyang call center. Tuloy, ang lalaking ito na umupo na sa kanyang tabi ay pinagmumukha siyang tanga. She stared at his jacket wishing she was wearing one. At dahil masikip ang ordinary bus, halos ipitin na siya nito. Sa upuan, she welcomed the warmth. Mabango naman yung tao. There was a very mild scent of cologne that she wasn't familiar with but it was pleasant to her nose. Napasinghap siya, nakuha ang atensyon nito. Muli niyang tiningala ang lalaki na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya. Nakataas ang isang kilay nito. The man was as handsome as seen. She turned her head and shrunk to her seat. Hindi niya mapaniwala ang napapansin pa niya ang paligid sa kabila ng sitwasyon niya. The man was handsome, all right. But he looked rough, hard and dangerous. Not my type, paalala niya sa sarili. Ang tipo nga naman niya syempre ay tulad ng fiancé niyang si Franco. Ang lalaki ay isa ng kapitan ng army na graduate ng PMA, and whenever he was not in uniform, he always dressed properly. Hindi katulad ng katabi niya, hindi niya napigil ang mapasulyap muli sa lalaki at sa tattered jeans na suot nito. Halatang pagod ito, kaya naman nang makapag-settle yata sa upuan ay kaagad nang ipinikit ang mga mata. Malaya tuloy niya itong napagmamasdan ngayon. He needs a haircut, anang kanyang isipan habang nakatingin siya sa shoulder length nitong buhok. And he needs to shave. Mas magiging kaaya-aya ang hitsura nito kapag nakapag-ahit. At para bang naramdaman nito ang kanyang pagmamasid, nagmulat ito at tumingin sa kanya. Namula si Maureen at mabilis na nag-iwas ng paningin. Antipatiko, lihim siyang napairap. Buti na lang talaga gwapo ito. At mabango. Naramdaman niya ang pag-andar ng bus at napabuntong hininga. Finally, she was on her way to hell. Well, actually, hell started 2 days ago nang magtungo siya ng Batangas. Determinado siya nang sinabi niya sa ina ang kanyang plano. Her mom remarried 7 years ago at tumira na ang mga ito sa Batangas kung saan may maliit na craft store ito. Alam niyang kapag sasabihin niya ang plano niya rito ay papayag naman ang mommy niya. Ibebenta niya ang kanilang bahay para matulungan sa pag-aaral ang kapatid. At ang pinakasadya niya rito ay ang tanungin ang ginang tungkol sa papeles ng bahay dahil hindi niya ito mahanapan. Oh, dear, ang unang nasambit nito nang marinig ang kanyang sinabi at sinapo ang noo na komoy biglang nilanat. What? Kunot noong tanong niya na nagulat talaga sa di inaasahang reaksyon nito. I knew this time would come. Ewan ba kung bakit pinaabot ko pa sa panahong ito. I should have told you years ago. No, he should have told you. But he didn't have the guts to live long enough to tell you. Parang wala sa sariling patuloy itong nagsalita. Halos tumigil ang pag-inog ng mundo ni Maureen. Bye! Ibig sabihin ng mommy niya ay ang daddy niya na namatay 10 taon na ang nakalipas. She was 17 years old at that time. At kapag involved na ang kanyang ama sa usapan, alam niyang hindi na ito maganda. She'd known her father as a drunkard, a gambler and a loser.
Mabait na kung mabait, pero pagdating sa responsibilidad nito sa pamilya, iniasa iyong lahat kay Felicia, ang mommy niya. Felicia married a rich man's son. But Joaquin didn't stay rich or got richer. Nang sandaling mapasakamay nito ang kayamanan ng mamatay ang mga magulang nito, he started gambling it all away. Mabuti na lang at malaki ang kayamanan at kahit papaano ay may nagamit ang ginang sa pagpapaaral sa kanilang magkapatid. Nang mamatay ang daddy nila, ang tanging natitira sa kanila ay ang kanilang malamansyon na bahay sa Quezon City. Nang talagang wala nang mahugat ang mommy nila, sinimulan nilang ipaupa ang ilang parte ng bahay at doon na sila namuhay. Nang makapagtapos siya sa kursong Mass Communications, nag-asawang muli si Felicia nang makilala si Jason Lim. Hindi naman niya ito masisisi, matapos nga naman ang halos 18 years ng kalbaryo sa piling ni Joaquin, dapat lang nabigyan nito ang sarili ng pagkakataong maging masaya. Naiwan siya at ang kapatid na si Khalil sa kanilang bahay, at siya ang naging magulang ng kapatid. Ang unang trabahong pinasok niya ay ang pagiging disc jockey sa isang local radio station. Mabuti na lamang at biglang nagsulputan ang mga call centers, kaya siya lumipat at kumita ng mas maayos. Mula sa sweldo, tulong ng mommy niya, at nakukolektang upa ng bahay, nagawa nilang pagtapusin ng medical technology si Khalil. At ngayon, ang tanging pangarap nito ay maipagpatuloy ang pag-aaral upang maging doktor. Ang tanging paraan para masuportahan niya ang kapatid sa pagpapatuloy sa medisina ay sa pamamagitan ng pagbebenta ng bahay nila at ang lot ang kinatitirikan nito. She'd already asked for an estimate at maaari niya itong ibenta sa halagang mahigit 3 milyon. Sobra-sobra na iyon kung tutuusin. Handa siyang ipaubaya iyon para sa pag-aaral ng kapatid dahil nakikita niya at naniniwala siya sa dedikasyon nito. After all, aanhin naman nila ang napakalaking bahay na iyon. Plano niyang ibangko ang pera at mangungupahan na lang sila sa isang simpleng apartment. Everything was perfect. Except her mom's reaction. Don't tell me, he lost that too. Oh no, hindi possible iyan. If he lost the house then we should have been evicted years ago, ani mo rin, hindi makapaniwala. He did gamble it away. Halos manginig pa ang boses ng mommy niya nang muling magsalita. Obviously, she'd been dreading this moment for years. How? Halos hindi lumabas sa bibig niya ang katanungan. A year before he died, you were 16 then. Nabaon siya sa utang at wala siyang natitirang pambayad. The only way was to sell the house para mabayaran iyong utang. But because the man he was indebted to has been his friend for years, binigyan nito ng konsiderasyon ang sitwasyon ng daddy mo. So they came to an agreement. Humugot ito ng malalim na hininga at sandaling nag-isip kung ipagpapatuloy ba iyon. Then maybe she decided not to prolong the agony anymore. Muli nga itong nagsalita, nakita mo na ang lalaking iyon sa mga okasyon sa bahay noon, pero syempre bata ka pa at hindi mo sila binibigyan ng pansin. Ang pangalan niya ay Anton de la Merced. He liked you. Felicia saw the disgusted look on her face. Pinag-interesan siya ng amigo ng daddy niya. Gross. Not for himself. For his son. Umikot ang eyeballs ni Maureen. Oh. So they came up with a betrothal agreement. Oh no. Hindi niya alam kung matatawa siya o ano sa narinig, pero iyon kaagad ang naging reaksyon niya at tumayo. Tinapunan niya ng tingin ng kausap at parang inaakusahan ito ng pagsisinungaling. Mommy, don't say it. Don't tell me na ipinagkasundo ako. That is so funny. Sa pelikula lang nangyayari iyan. Don't say it. Don't say it. Don't say it. Halos naghi-hysterical na ang boses na sabi niya. But you are betrothed, Maureen, to a man named Maximus de la Merced. She laughed out loud. Mommy. Halos hinahabol pa niya ang paghinga ng muling magsalita. Sa mga napanood ko sa pelikula at nababasa sa pocketbooks, arranged marriage only happens between rich families or barbarians. We are not rich. And we are not barbarians. Maureen, please calm down. Nag-aalala na ang mommy niya sa pagtaas ng tinig niya, sa pagtawa niya na tanda ng denial. Calm down. Oh, my goodness, that's so funny. Nagpatuloy siya sa pagtawa hanggang sa namalayan niyang umiiyak na siya. If he were alive I would shoot him. Puno ng galit na sabi niya na ang tinutukoy ay ang ama. Hindi sapat pa ba lahat ng ginawa niya? We grew up without a father because he practically lived in casinos. At ngayon malalaman ko na bago siya mamatay ay nagawa niya pa pala akong isugal. Bigla ay natigil siya sa pagsasalita. Wait, I'm overreacting. Tumingin siya sa ina. We are overreacting, kumbansi pa niya.
Kung usapan lang naman iyon sa pagitan nilang dalawa, then it's not binding. Wala silang pruba. This doesn't matter at all. Why did you have to tell me? Walang kinalaman ito sa sadya ko. They had a written agreement, anak. At hawak ni Anton de la Merced ang papeles ng bahay as a guarantee. Maureen smiled. Then she fainted. At nang muli siyang magkamalay, her mom and stepdad were there for her. Muli nilang pinag-aralan ang sitwasyon. Ang tanging paraan niya ay ang puntahan si Mr. de la Merced at pakiusapan ito. Pabawiin niya ang papeles ng bahay, ibebenta ito, babayaran ang utang ng daddy niya at sana ay may matitira pa para kay Khalil. It sounded so simple, but deep inside her, she knew it wouldn't be so easy. Napagtanto niya iyon the moment na marating niya ang bahay ni Anton de la Merced dito sa Baguio. And found out that he died 4 months ago. Ang opsyon na natira sa kanya ay hanapin ang anak nitong si Maximus de la Merced, her betrothed. Hindi niya alam kung ano ang mas gusto niya, na alam na ni Maximus ang tungkol sa kasunduan o yung ipapaliwanag niya pa rito ang detalye. Ayon sa kapatid ni Anton na si Meredith na siyang tumatao ngayon sa bahay ng nauna, Maximus just left for their house in Atok, Benguet. And she was on her way there right now. Naging alerto siya nang mapansing papalapit ang konduktor. Kuya, sa King, 52 po ako, may waiting shed daw. Dion. Daw po ako bababa. Tumango ito saka siya binigyan ng tiket. Huwag niyo pong kalilimutan, ha? Baka kasi maligaw ako. Muli ay tumango lang ito at binalingan ang katabi niya. 52, narinig niyang sabi ng lalaki. Oh well, makakatabi niya pala ito hanggang makarating siya sa destinasyon. Tumunog ang cellphone at napamura siya nang makitang ang supervisor niyang si Johan ang tumatawag. Where the hell are you? Pinahahalagahan mo pa ba ang trabaho mo? The interview for your promotion is tomorrow night, ngayon mo pa naisip ang mag-AWOL. You've never been absent for the past 3 years except noong nagkaroon ka ng sore throat, why now? Hinayaan niya ito sa paglitanya hanggang sa mapagod yata saka ito kumalma. Okay, what happened? Nanag pa rin ang pagiging magkaibigan nila ng baklang boss. I just found out I am betrothed to a stranger and I'm on my way to break the betrothal, pasimpleng sabi niya. You're kidding, right? No. At paano naman nangyari ito? Well, courtesy of my father. Napabuntong hininga siya. Alam na ba ni Franco? Ang alam niya lang ay babawiin ko ang papeles ng bahay namin na ginamit na guarantee ng tatay ko matapos matalo sa sugal. Hindi niya alam ang tungkol sa isa pang fiancé ko maliban sa kanya. Are you okay? Paniniguro nito. Of course not, I want to throw up. Okay, this is really bad but I have to go. Basta ang importante, makabiyahe ka mamayang gabi. Kaya pa nating ayusin ang 2 araw na absent, pero utang na loob, it's your interview tomorrow. Matapos ang magkakasunod na exams at training ay may interview siya bukas ng gabi para sa kanyang promotion. Alam mo namang hindi ko makakalimutan iyan, aniya sa kausap sa kabilang linya. O siya, tatawagan uli kita mamaya. No, tatawagan na lang kita pag natapos na ang pag-uusap namin. Ayokong mag-ring ang phone while I'm in the middle of negotiation. Poor Maureen. Na-imagine niyang iiling-iling ito. You can say that again. Poor Maureen, ulit nga nito at pinatay ang tawag. Pinigil niya ang muling mapaluhan nang matapos ang pakikipag-usap kay Johan. Sa halip ay ibinaling niya ang paningin sa labas ng bintana at sa nakikitang mga kabundukan. Hindi niya napansing malayo na pala sila sa kabihasnan. The man beside her shifted at muling bumalik dito ang kanyang atensyon. Naalala niyang pareho pala sila ng destinasyon. Humugot siya ng malalim na buntong hininga saka naglakas loob na umimik. Excuse me. Nakuha niya kaagad ang atensyon nito. Pinalingan siya ng lalaki, seryoso ang mukha nito. And narinig kong sa Kim, 52 ka rin bababa. Tumango ito, halatang bored. Naisip ko lang, baka kilala mo yung taong sadya ko doon. Magpapatulong sana ako. Ano bang apelyido? De la Merced. Ang pangalan niya ay Maximus de la Merced. Napakunot noo ito, pagkuwan ay tumugon. Kilala ko siya. Nagpausal siya ng pasasalamat. Anong sadya mo sa kanya? Personal matter. Nagpilit siya ng ngiti. Pakituro na lang sa akin kung saan siya nakatira. Sure. I'm Maureen. Ano nga palang pangalan mo? Inayos nitong muli ang pagkakaupo bago dahan-daang tumingin sa kanya. And in a casual voice he said, Maximus. Maximus de la Merced. You must be joking, she accused. Then, bakit hindi ka tumawa? Tinaasan siya nito ng kilay.
Kung masamang tao ka na biglang nakakita ng magandang pagkakataon at ngayon ay nagbabalak ng masama sa akin, forget it. Mas malakas pa sa sigaw ni Tarzan ang sigaw ko, matalim ang tinig na sabi niya. Ano ang akala nito sa kanya, idiot? Kung di ba naman kasi siya tanga na kaagad nagtitiwala sa isang estranghero. Haha, he mocked at kumilos ang isang kamay nito para abutin ang bulsa sa likuran. Ilang sandali lang ay iniaabot na nito ang isang ID sa kanya. Ayaw niyang tingnan iyon. Pinanatili niya ang matigas na tingin sa mukha ng lalaki. What? Hamon nito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang paningin sa nakalahad na driver's license na nagsasabing ang pangalan nga nito ay Maximus de la Merced. The address was in Maryland, USA. American citizen ang fiancé niya. Bongga. Sumandal siya sa upuan at ipinikit ang mga mata. Parang tumatataas yata ang presyon ng kanyang dugo. Satisfied. Satisfied. She was mortified. Narinig mo ang conversation ko kanina sa phone, deklara niya, hindi nagtatanong. Yeah, it was interesting especially when you said you are betrothed to a stranger and you're on your way to break the betrothal. Mala teleserye ang dating, but you shocked me to the bone nang sabihin mo sa akin ang pangalan ng taong sadya mo. Buti nga sa'yo, inirapan niya ito, eavesdropper, akusa pa niya, phone. What was I supposed to do nang tumunog ang mo? Cover my ears. Namiloso po pa ang kumag. You, aniyang pinandilatan ito, are so rude. Sinabayan niya ng irap ang sinabi. Hindi makapaniwalang napatawa ito ng pagak. You know what? Anito pagkuwan. Kung ako ikaw, magpapakabait ako. The way I heard it, you need something from me. That Zomething is rightfully mine. We'll see. Bakit hindi tayo bumaba sa bus na ito at pag-usapan na ang dapat pag-usapan and I'll make you easy. Wala nang dahilan para lumayo pa tayo. I don't think Halsema Highway is the right place to discuss our betrothal. He smiled sarcastically. Nainis siya, gusto niyang burahin ang ngiting iyon sa pamamagitan ng suntok. You find this funny? Funny. Hindi makapaniwalang tumingin ito sa kanya. Of course not. I am 32 years old at malalaman kong ipinagkasundo ako without my knowledge. Of course I don't find it funny. I find it annoying and gruesome. He glared. Good. Good. We share the same feeling about this. I'm sure, mas magiging madali ang pag-uusap natin. You really think so? Sinapo niya ang mukha, bumilang ng hanggang 5 na sinabayan ng malalalim na paghinga, pagkuwan ay iniangat ang paningin sa kangumiti bago binalingan ang lalaki. Okay, let's start over. Hi, ako si Maureen. It is amazing to learn who you are dahil alam mo, I just found out the most shocking truth about my life. It appears na ang magaling kong tatay ay ipinagkasundo ako sa tatay mo 10 years ago. It seems you had no idea about this too, and I truly understand how you must be feeling. Anyway, since matatanda naman na tayo, maaari natin itong pag-usapan ng maayos. And I propose that we get off this bus at tapusin na ang kalokohang ito, tuloy-tuloy na sabi niya na may kasamang ngiti. How about you let me go home in time because Nancy is waiting for me. At kapag nasiguro kung okay na siya, we'll both sit down for a cup of coffee and you can tell me all the interesting details about this betrothal. I hope Nancy is your wife, that means there is no betrothal at ibabalik mo na lang sa akin ang papeles ng lupa't bahay namin. She smiled sweetly. Nancy is my father's fish. How sad. She glared at him. He glared back. Hey. Nawawala na sa control ang boses nito na maigi nga para sa kanya sapagkat napapagod na siya sa pasimpleng pagtrato nito sa sitwasyon. Mas maswerte ka dahil nang malaman mo ang tungkol sa bagay na ito, I'm sure you were in a better venue while I'm in an overloaded bus, for goodness sake. Nanggalit pa ang mga ngipin nito. I'm helplessly sitting down in this bus while you are telling me that my fate has been decided for me by my meddling father. Akala mo ba hindi ko gustong lumabas dito at sumigaw? She shrunk to her chair and nibbled her lower lip, wanting to cry once again. He was right. Kung siya ay nahilo pa noon ng dahil dito, abay hindi nga naman madaling marinig ang kanyang mga sinabi. Lugi ang lalaki dahil nasa isang lugar ito na hindi maaaring makapag-express sa tamang paraan. Like, go berserk. Napabuntong hininga siya at tumingin sa labas ng bintana. Lumakas ang buhos ng ulan. Lalong gumiginaw. Pati panahon yata nakikiayon sa nararamdaman niya. I'm so sorry, aniya pagkuwan sa mahinang boses. Hindi ito sumagot. This situation sucks. Hindi pa rin ito umimik.
Pareho lamang tayong biktima sa sitwasyong ito. You're right, sa isang komportableng ambience natin dapat pag-usapan ito. I hope, walang magagalit kung sasama ako sa bahay mo. Narinig niya ang paghugot nito ng malalim na buntong hininga. Dahan-dahan niyang nilingon si Maximus. Nakapikit ang mga mata nito. Hindi niya naiwasang makaramdam pa ng awa. Bumaba sila sa isang lugar na hindi matao. Right, hindi matao. At wala rin siyang nakikitang bahay sa malapit. Mayroong manggilan-ngilan sa ilang bahagi ng bundok, pero malalayo ang mga ito sa kanila. So, ang tanging comfort na nakikita ni Maureen ay ang waiting shed na kanilang sinisilungan ngayon. Sa ibabang bahagi ng kalsada ay makikita ang nakahilerang taniman ng kung anong klaseng tanim. Patatas. Gulat na napalingon siya kay Maximus na hayon at may inilalabas na damit sa malaking backpack nito. You were going to ask me kung ano ang mga iyan. Patatas po. Thanks, tanging nasabi niya na lang. Tama nga naman ang lalaki, magtatanong na talaga siya nang magsalita ito. Iniabot nito sa kanya ang isa pang jacket na galing sa backpack. Suotin mo ito, kahit papaano'y may panlaban ka sa ulan. Huwag mong sabihing susuong tayo sa ulan. At saan ba kasi ang bahay mo? Somewhere up there. Inayos nito ang pagkakasuot ng bag. Simulan na nating maglakad kesa maghintay na tumila ang ulan o maghintay ng genie na magbibigay sa atin ng payong. Lalo lang tayong giginawin dito. At walang sabing sumuong nga sa ulan ang kanyang kasama. She stared after him, gapang. Naramdaman yata ng lalaki ang hindi niya pagsunod. Come on! Nababanas na ang boses na tawag nito. Dali-dali niyang isinuot ang malaking jacket na hayon at nilalamon siya. In fairness, mabango rin. Hindi niya napigil ang mapangiti sa sarili at sumunod na. This is the most stupid thing I've ever agreed on doing, humihingal na sabi niya makaraan ang ilang minuto ng malayo-layo na ang inaakyat nila. Huwag mo akong sisihin kung magpapagulong-gulong ako pabalik ng highway. Hindi niya malaman kung ngumiti man lang ito sa tangkang pagpapatawa niya. At paano kaya niya malalaman kung gayong medyo malayo-layo na ito sa kanya? Malayo pa ba? Sigaw na tanong niya. Sa likod lang ng mga puno. Ang tinutukoy nito ay ang mga pine trees na 20 meters away pa yata. Lang. Ano ang akala nito sa kanya? Adventurer, mountain climber. Kaya nga siya nakatira sa kabihasnan para may escalator at elevator as another option sa mga katulad niyang tamad umakyat. Anong parusa ba naman itong pinagdadaanan niya? All because her father loved gambling too much. She saw it then, the sight of a log cabin behind the trees. Kulang na lang ay snow at aakalaing nasa Amerika siya tulad ng nakikita niya sa mga pelikula. Nakaramdam man ng paghanga sa lugar, nanag naman ang pagod na kanyang nararamdaman. Nasa balkonahe na ang lalaki at ibinababo ang bag, tinaggal ang basang jacket, ang medyo basang t-shirt at diyatat may balak itong doon sa balkonahe magbihis. Excuse me, tawag pansin niya bago ito tuluyang mag-alaadan sa kanyang harapan. Gulat na napatingin ito sa kanya at napakunot noo. Realization hit Maureen. He forgot about her. Umikot ang mga eyeballs nito at itinigil ang tangkang pagtanggal ng pantalon. Ugali mo bang sa balkon nagbibihis? Aniya na ibinagsak ang bag sa tabi nito. I can see wala kang kapitbahay pero hello, paano na lang pag may naligaw na tao dyan? Take off your clothes. Nasapo niya ang dibdib at nanlalaki ang mga matang tumingin dito. Believe me, kung hindi natin ililigaw ito, magkakasakit. Lang tayo lalo. May hot spring sa likod. Tumalikod na ito. Noon lang siya nakahinga ng maayos. She was so scared. At ngayon lang pumasok sa isipan kung gaano siya katanga. Imagine na lang ang lakas ng loob niyang hanapin ang isang estranghero para makipag-negotiate. Niwala siyang idea sa pagkatao ng Maximus de la Merced na ito. And she willingly went with him, sa napakaliblib na lugar na ito. Naiinis na napailing na lamang siya. It's too late for that, Gaga. Aniya sa isipan. Andito ka na at hindi ka na makaka-address. Do as he says at nang makapag-usap na kayo mamaya at nang matapos na ito. Do as he says. Maligo sa what did he say? Hot spring. Parang 8 years old na na-excite bigla ang dalaga at halos patakbong sumunod sa likod. Saka siya muling napatigil. Hindi kaya daindangoy lang siya ng lalaki. Hindi kaya may balon doon at balak siyang lunurin. But there was a spring at the back, kaagad niya iyong nakita. Hindi yun kalawakan pero sapat na paliguan ng siguro ay 5 hanggang 6 na mga tao. It looked more like a large jacuzzi, but this one is not man-made. Natural ang mga bato na pumapalibot sa tubig. Come on, hindi rin tayo pwedeng magbabad.
Huwag kang mag-alala, the water is warm, ani Maximus na nasa tubig na. Sa tabi ay nakita niya ang pantalon nito. Damn, he really took it off. I don't believe you, anang nangangatal ng dalaga dahil sa ginaw. Hindi nga naman siya makapaniwalang hot spring nga iyon. He shrugged, suit yourself, at lamusong itong muli. Umahan ang ulo nito pagkaraan ng ilang sandali. Ang sarap ng tubig, nang iinggit na sabi nito, damned modesty. Tinanggal niya ang sandals at basang jacket ng lalaki. Saka lumapit na rin. Halika na, mas lalo ka lang giniginaw dyan. She slowly touched the water with one foot and her face was filled with amazement. The water was really warm despite the rain. Excited na lamusong na rin siya. Hanggang balikat niya ang tubig habang kita naman ang dibdib ng binata. Oh, my gosh! How is this possible? Tuwang-tuwang sabi niya na parang batang naglalaro. Look at that! Iminuwestern nito ang isang bahagi. Kung saan may dalawang umaagos na tubig na siyang pinanggagalingan ng naiipon sa pinaliliguan nila. The other one is cold water and the other is hot. May alamat ang spring na ito. Hindi ito tumingin sa kanya pero alam nitong nakuha ng sinabi nito ang kanyang atensyon. Hindi siya nagsalita, naghintay siyang magpatuloy ito. Ang mainit na tubig ay si Lattao, at ang malamig naman ay si Nava. Ang dalawa ay magkasintahan. Ang problema, ayon sa alamat, si Lattao ay nakatakdang ikasal sa isang dalagang na ipagkasundo dito mula pagkabata, si Bona. Sa bisperas ng kasal ni Lattao at Bona ay nakipagtanan ng lalaki kay Nava at nakarating sila sa bundok na ito. Dito sila inabutan ng mga kapatid na lalaki ni Bona at pinatay ang dalawa. He paused. She showed red. At mula sa umaagos nilang mga dugo ay pinaniniwalaang nagtipon ang mga ito at nagkibit balikat ito na nga. The end. Ngumiti si Maximus. Halos napanganga naman si Maureen. Hindi dahil sa kwento nito although she found it interesting kundi dahil sa ngiti nito which she found heart-stopping. As in, kung gwapo ito nang unang makita niya, mas gwapo ito nang ngumiti. Gosh! Hey, kwento lang iyon? Huwag kang umiyak, biro pa. Nito nang mapansin ang pananahimik niya. Of course, aniyang pilit na ibinabalik ang control sa isipan. Anyway, mula noon ay pinaniniwalaang kapag naligo rito ang isang babae at isang lalaki, sila ay mabibiyayaan ng isang wagas na pag-iibigan. Magkakasya yata ang isang ping-pong ball sa bibig ni Maureen sa laki ng pagkakanganga niya, ang kanyang mga mata ay kasing bilog ng piso. Oh, my God! Why didn't you tell me? At nagmamadali siyang lumayo para umahan sa tubig. Tumatawang hinayla nito ang kanyang kamay. Hey, relax. Don't tell me you believe that stuff. Gawa-gawa lang iyon ng mga tao. Let me go. Just let me go. Halos patiling sabi niya at wala itong nagawa kundi ang bitiwan siya at sumunod. Maya-maya pa'y nakarating na sila sa front door at hinintay niyang buksan iyon ng lalaki. Kaagad silang pumasok sa loob ng log cabin. Noon lang niya napansing nakasuot lamang ito ng boxer shorts. Did your clothes survive the rain? Ang tinutukoy nito ay ang overnight bag niya. Hindi ko alam. Come here, you'd better get out of those wet clothes. Nagpatiuna ito sa isang silid. Hindi na siya nag-alanganing sumunod. Nangangatal na naman siya at kailangan na niyang magpalit. Maximus handed her a robe and a towel, kumuha ng bihisan at lumabas.